Hello mga ka-fresh! Magandang oras po sa inyong lahat. Welcome back po dito sa ating channel, Fresh TV. At ngayong oras nito, isang panibagong kwento ng buhay ang ating bibigyang daan. Sana po ay magustuhan po ninyo. Stay tuned and enjoy. Pero, bago po tayo magpatuloy sa mga bagong salta dyan, huwag mo pong kalimutan ang mag-like, share, and subscribe. Thank you! Ako po si Larry. At pangatlo po ako sa 4 na magkakapatid. Lahat ng mga kapatid ko, babae silang lahat. At ako lang yung nag-iisang lalaki. Hindi ako kagaya sa mga iba. Yung mga iba kasi, pag nag-iisang lalaki or babae na anak, nakukuha nila yung mga gusto nilang kunin. Samantalang ako, hindi. Kabaliktaran ang lahat-lahat. Paano ko ba naman makukuha yung mga gusto ko kung wala kaming sapat na pera? At higit sa lahat, may mga paborito silang anak. Yung papa ko, gustong-gusto niya yung mga babae kong kapatid. Siya lang yung kumakayod sa amin. Kaya, kung may ekstrang pera, yung mga kapatid ko lang ang palaging binibilhan ng mga bagong damit. Si mama naman, hindi siya makapagreklamo dahil wala siyang kakayahan para pagsabihan si papa. Lumipas ang mga taon. Ang bigat ng buhay ko. Pakiramdam ko nga nun, pasan ko ang napakalaking krus dahil sa kalbaryong dinanas ko sa pamilyang kinalakihan ko. Ang number 1 na rule sa loob ng tahanan, bawal na bawal ang magreklamo. Bawal din ang magsalita ng kontra sa aming ama. Kaya lang, ang lahat ng ito ay nagbago mula nung nagising kami sa ingay ng mga tao sa labas ng aming bahay. Simeona! Simeona! Lumabas kayo dyan! Larry, yung papa nyo, wala na! Ang sabi ng mga taong kapitbahay din namin. Nung narinig namin ang mga sinabi nila, halos sabay-sabay kaming lumabas. Bakit? Anong kaguluhan to? Anong nangyari? Pedring, sino ang gumawa nito sa'yo? Sino? Ang sigaw ni mama, habang hawak at talagang nakayakap sa katawan ng ama kong wala ng buhay. Simeona, hindi namin alam kung sino ang naglagay sa katawan ng asawa mo dito. Sa katunayan, nakita ng mga kapitbahay natin diyan sa tabi ng basurahan. Wala bang nabanggit sa'yo? Baka naman may kaalitan siya na hindi niya sinasabi sa'yo. Mukhang malaki ang galit nila. Tingnan mo nga ginapos pa nila. Naku, kawawa talaga si Pedring. Ang sambit ng isa sa mga kapitbahay namin. Mabait ang asawa ko. Wala siyang nabanggit na kaalitan niya. Maliban lang dun sa nabasa ko sa cellphone niya. Sa katunayan, plano ko ring tanungin sa kanya tungkol dun. May chat kasi dun. At ang pagkakaalam ko, may kabit siya. Ang nabasa ko kasi dun, nalaman na ng mister ng kalaguyo niya ang tungkol sa kanilang dalawa. At yung chat ng babae niya, mag-ingat daw ang asawa ko dahil ex-convict pala ang asawa ng babae. Ang sagot naman ng asawa ko, wag daw mag-alala dahil magaling naman daw itong magtago. Pero ngayon, ito na ang nangyari. Malakas ang kutob kong may kinalaman ang asawa ng babae.
kailangan kong makuha ang cellphone niya at matrace yung kinaroroonan ng lalaking yon. Ang sagot ni Mama. Ma, kumalma ka muna. Hayan yung cellphone ni Papa. Siguradong nandito lahat ang kasagutan sa nangyari ngayon kay Papa, ang sambit ko. Nung mga sandaling yon, kinuha na nga ang cellphone ni Papa. At sakto naman na dumating yung mga pulis na mag-iimbestiga. Sa pagkuha ni Mama sa cellphone ni Papa, kumpirmado ang lahat. Yung asawa ng kabit ni Papa, siya yung pumatay sa kanya. Binigay ni Mama ang cellphone sa mga pulis at sila na ang bahala sa taong pumatay sa Papa ko. Pagkalipas ng 1 linggo, bago namin ihatid sa huling hantungan, nahuli na ang suspek. Sa hindi inaasahang pagkamatay ng aming ama, dito naman lumabas ang isang lihim ng ating pagkatao na hindi ko lubos akalain niya. Ganito pala. Nasa sala ako noon at narinig ko ang pag-uusap nila Mama at yung dalawa kong ate. Kasama na rin yung bunso namin. Ma, anong plano mo ngayon? Habang buhay na lang bang ganito? Ang sabi ng panganay naming kapatid na si Ate Lydia. Lydia, anong ibig mong sabihin? Ang nagtatakang tanong ni Mama. Ma, yung tungkol sa anak ni Papa sa labas, hindi mo ba sasabihin sa kanya ang lahat? Wala ka bang planong ibalik yan sa tunay ng ina? Total, wala na si Papa. Siguro naman wala na ring dahilan para dito siya tumira. Kung ayaw mong sabihin sa kanya, pwes, ako na lang ang magsasabi. Ang sabi ni Ate Lydia. Lydia, kung nabubuhay pa ang papa nyo, hindi niya hahayaan na ganyan ang mga sinasabi mo. Dahil kapatid mo pa rin yun. Kahit na magkaiba yung mga nanay nyo. Napagkasunduan namin ng papa mo na kunin siya dito sa bahay. Alam mo, tinuring ko ng tunay na anak ang kapatid nyo. Hayaan nyo na siyang dito na tumira. Kailangan natin siya. Hindi naman pabigat si Larry sa buhay natin . Babae tayong lahat. Siya na ang pumalit sa ama nyo. Ang sagot ni Mama. Ma, wala ka bang pakiramdam? Manhid ka ba? Anak ni Papa sa ibang babae ang taong pinatira mo dito. Hindi ka man lang ba magalit? O tuluyan ng tuldukan ang pagtira niya dito? Total, gaya ng sinabi ko, wala na si Papa. Ang gusto ko lang sana, umalis na rin yan. Ayaw ko nang makita ang pagmumukha niya. Ang sigaw ni ate. Sa mga salitang binitawan ni Ate Lydia, hindi na ako nakatiis. Lumapit na ako sa kwarto at walang pasabing binuksan ko yun. Ma, bakit po ganun? Ang buong akala ko, ikaw ang tunay kong ina. Bakit nyo nilihim ang tunay kong pagkatao? Ma, may karapatan din po akong malaman ang lahat-lahat. Bakit ganon? Ang mangiyak-ngiyak na tanong ko. Ay, salamat naman, Larry. At narinig mo pala yung pinag-uusapan namin dito. Oo, hindi ka anak ni Mama. Dahil bunga ka lang naman ng isang pagkakasala. Pagkakasala na walang kapatawaran. Alam mo, kung ako lang yung masusunod, noon pa lang, hindi ko na hinayaan na tumira ka dito. Anak ka lang ni Papa sa labas. Wala kang karapatan dito. Ngayon na alam mo na ang tungkol sa pagkatao mo, Larry,
Baka naman, pwede ka nang umalis dito. Ayaw ko na kasing makita ang pagmumukha mo eh. Umalis ka na, Larry. Ang galit na sabi ni Ate Lydia. Yun ba ang gusto mo, ate? Huwag kang mag-alala. Hindi na kailangan na ipagtabuyan mo ako. Aalis ako. At salamat sa lahat, ma. Ang maikling sagot ko. Lydia, Larry, pwede ba? Huwag na kayong mag-away. Lydia, huwag mong pagsabihan yung kapatid mo ng ganyan. Kapatid mo pa rin yan. Kahit na bali-balik na rin ang mundo. Magkapatid kayo sa ama. Sa ayaw nyo man o sa gusto nyo. Huwag nyong kakalimutan yan. Lydia, Larry, ang malungkot na sabi ni Mama. Ma, kahit anong sabihin mo, hindi ko kayang tanggapin ang taong ito bilang kapatid. Alam ko at ramdam kong mas mahal mo ang bastardong ito kaysa sa aming magkakapatid. Kukunin ko lahat yung mga kapatid ko at magsama kayong dalawa. Sa mga sinasabi mo ngayon, pinapamukha mo lang na wala na kaming silbi. Sige na, kunin nyo na yung mga gamit ninyo at ngayong araw na ito, umalis na tayo. Ang galit na sabi ni ate. Kinuha na nga ng dalawa kong kapatid ang mga gamit nila at sumama sila kay Ate Lydia. Ma, tigilan mo sila ang pakiusap ko. Larry, hayaan mo lang silang umalis. Matapang ang ate mo dahil may kaya sa buhay ang nobyo niya. Siguro, dun sila pupunta. Magpapaampon sila dun. May isip na sila. Kung yan ang gusto nilang gawin, pagbigyan natin siya. Hayaan natin sila. Ang sagot ni Mama. Ma, mas lalong magalit si ate pag hinayaan mo silang umalis. Kaya, ma, please, ako na lang ang umalis. Pigilan mo na sila. Ang sambit ko. Pipigilan? Hindi ko na yan gagawin. Larry, gaya ng sinabi ko sa iyo, hayaan mo sila. Yan ang gusto ng kapatid mo. Total, kayang-kaya ng alagaan ang mga kapatid nyo. Hayaan natin silang gawin ang gusto nila. Ang galit na sabi ni Mama. Nung mga sandaling yon, gusto kong pigilan ang mga kapatid ko. Dahil ayaw kong mas lalong lumalim ang galit nila sa akin. Hindi ko alam kung bakit galit si Ate Lydia sa akin. Kasalanan ko ba kung ako ang bunga ng pagkakasala ng aking ama? Kung talagang isipin din nila ang naging sitwasyon, wala akong kinalaman sa nangyari. Pero, ano pa nga ba ang magagawa ko? Hindi ko alam kung paano ipaintindi sa ate ko ang lahat. Kaya, hinayaan ko na lang sila. Gaya nga ng sinabi ni Mama. Doon sila masaya. Sa pagkamatay ni Papa at sa paglalayas ng mga kapatid ko, dito ko napansin na biglang nag-iba si Mama. Dati-rati kasi, hindi naman siya mahilig sa magulong buhay sa labas, lalo na paggabi. Pero, mula nung kaming dalawa na lang ang nasa loob ng bahay, nagbago ang lahat. Para na siyang dalaga. At higit sa lahat, pinabayaan na rin niya ako. Pilit ko siyang iniintindi dahil sa kakaibang ugali niya. Pero, mas lalo akong napapaisip nung umuwing lasing. Ma, bakit ngayon ka lang? Magdamag kitang hinihintay ah. Anong nangyayari sa'yo? Ang tanong. Larry, kung ano man ang mga nakikita mo ginagawa ko ngayon, intindihin mo na lang ako. Ikaw na lang kasi ang inaasahan kong makakaunawa sa akin. Alam ko naman na naintindihan mo ang lahat. Di ba nga ang palagi mong sinasabi,
Love na love mo si Mama. Di ba, Larry? Ang wika niya. Oo naman. Mahal kita dahil ikaw ang tumayong ina ko. Kahit na alam nating hindi tayo magkadugo. Salamat, Ma. Ang sagot ko. Iho, kung talagang mahal mo ko, kaya mo bang hikitan ang pagmamahal ng papa mo? Magkamukha kayong dalawa. Kaya nga, ikaw ang pinili ko eh. Mas gusto kong mawala yung mga kapatid mo. Basta ikaw, dito ka lang sa piling ko. Larry, yung tinatanong ko sa'yo, kaya mo bang higitan ang pagmamahal ni papa mo? Ang hindi ko inaasahan na sasabihin ni Mama. Ma, oo naman. Kayang-kaya ko. Ang masayang wika ko. Ganun ba, anak? Salamat ha. Pero, ang gusto ko sana, ayaw ko yung pagmamahal ng isang anak sa kanyang ina. Ang gusto ko kasi, Larry, sorry, ang sambit ni Mama. Sabay yakap ng sobrang higpit. Ma, anong ginagawa mo? Ang tatarantang tanong ko sa kanya. Larry, alam mo ba, sobrang miss ko ng papa mo eh. Sige na, kahit ngayon lang, pagkatapos nito, hindi na kita kukulitin pa. Pangako, Larry, ang malambing na turan niya. Malaki ang utang na loob ko sa taong tumayong naging ina ko. Kaya, pinagbigyan ko siya. Sa madaling salita, hinayaan ko si Mama na gawin ang gusto niya. Pagkatapos nun, pumunta na ako sa kwarto ko. Nagpatuloy ang paglipas ng mga araw. Mag-iisang linggo na mula nung may nangyari sa amin ni Mama. Pagkalipas ng isang linggo, nagising na lang akong wala na si Mama. Ayon sa balitang nakarating sa akin, nakita daw nilang may kasamang lalaki. Hindi na ako magtataka kung bakit niya nagawa yun. Kasi alam kong napakatindi ang pangangailangan niya. Ako nga na tinuring niya noon na isang anak, nagawa pa niyang gawin ang hindi dapat. At yun na nga, umalis na si Mama. Nagpasya akong umalis na rin sa bahay na yun. Ayaw ko nang muling maalala ang ginawa ni Mama. Kaya, mas gusto kong umalis na lang doon. At pilitin kong kalimutan ang nangyari sa buhay ko. Sa ngayon, nandito na ako sa lugar na hindi na nila masusundan pa. Yung mga kapatid ko naman sama, hinayaan ko na sila. Hindi na kailangan na ipagsiksikan ko pa ang sarili ko sa kanila. Kung talagang ayaw nila sa akin, ayaw ko rin sa kanila. Si Mama naman, wala na akong balita sa kanya. Hanggat maaari, ayaw ko nang magkaroon pa ng anumang balita or ugnayan pa sa kanya. Gusto ko nang makalimutan ang mapait na nangyari sa aking nakaraan. Patuloy pa rin ako sa pag-move on. Basta ang mahalaga ngayon, masaya ako kahit na ganon ang nangyari. Dito ko na po winawakasan ang istorya ng buhay ko. Lubos na nagpapasalamat, Larry. At yan po, mga ka-fresh, ang kwento ng buhay mula kay Larry. Sana po ay nagustuhan po ninyo. Hanggang sa muli. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagkikinig. God bless us all!